Annyeong Army! Welcome to another episode of 7 Minutes Euphoria, a Bangtan Army podcast! Yay! Welcome back, Tammy! Hi! Hello! Back from concert. Yes. Concerts. Kulang mas. Grabe. Yeah. So, we're in our third episode. Third episode for season 4, and this time we're featuring the song Dope. Chara. I-play ko na. Yes, kailangan natin hindi namin makanta, so pakinggan. I-play ko na hanggang chorus. Ito yung lagi hype song nila. Mark lagi na hype song. Yes. Wait, If you're looking forward na malapit na mag-concert. Huwag muna, please. As we are recording this, 2 days na lang lalabas na si RM. So, imagine nyo na lang excitement. Next year na lang yung concert, guys. Excitement and kabang. Ito na, ipi-play ko na. Lalapit ko na lang sa mic. 어서 와. 방탄은 처음이지? 준비가 됐다면 부르게 딴 녀석들과는 다르게 내 스타일로 내 스타일로 밤새 일했지 everyday 네가 클럽에서 노래 잠을 낳지 말고 들을래 Sasayaw na. Sasayaw na lang kami. Hindi namin bakan. Hindi ko sabayan eh. Oh, yun yan. So yun nga, syempre, ang ating song for today ay Jaro. So it was released on April 29, 2015 as part of the Most Beautiful Moment in Life Part 1 album. And the lyrics are unapologetically confident. Not twister pala to. Telling everyone that their success is due to hard work and hustle, not luck. Each member wears a unique uniform symbolizing their commitment and versatility as artists who work tirelessly in different roles. Yes. Kasi dun yun yung ano, diba? Yung iba't ibang profession yung suot nila. Uniform. Si Dr. Jean. Naalala ko dito yung last nilang concert eh. Yung red and white. Oo, sa PTD. PTD. Sa PTD. Ito yung big. Ang layo. Ang layo. Hindi kasi nakita ko i-replay. Oo. Grabe. PTD. Grabe na natin doon. Sinundan ng fire. Yun. Grabe. Okay. Ang naalala ko kasi dito, ito kasi yung first song na napanood ko. Kaya ako naging ARMY. Yeah. At kaya mo naging bias si JK. Parang hindi naman muna akong naging napanood na yun. Oo. Mga lumang tao. Sorry. Hindi ko pumasok sa utak ko yung PTD. Alin ba? Ano labanan pala na unang tao? Bagong tao. Sorry. Okay. So for this, wala pa na nakalagay. Ako na magbabasa. Yes. Dope is BTS's bold anthem of hustle and ambition. What's something you've worked hard for that people didn't understand or support, and how did you stay motivated despite the pressure? Sino na? Grabe ang hirap. Para sa mga nag-hustle. Hustle hard, hustling hard. Sige, ako na una. Feeling ko kasi, I'm more of a hustler person. Feeling ko din. Dahil mo ganap sa buhay. Dami kong ginagawa. Ganun. Pero, in a way, kasi parang swerte ako kasi yung people around me are supportive. However, yung nagiging challenge sa akin is on a personal level. Ikaw mismo. Ako mismo. The pressure is from your own self. Kasi given na sobrang, din ako competitive na kailangan kahit na may different task ako na ginagawa. Gusto ko, best pa rin ako doon. Kaya kapag medyo hindi ako nag-work, parang feeling ko hindi ako nag-work hard minsan, parang nakukulangan pa rin ako kahit na ang dami ko nang ginagawa. So pag nag-reflect ako ng mag-isa, parang tama pa ba yung ginagawa ko? Kasi parang feeling mo,
kailangan pantay-pantay yung effort on all your endeavors. Tapos parang kapag ka nagkulang ka dun sa isa, nagigilty ka ba? Oo, sobra. Tapos ngayon napapaisip ko na pagka may na-accomplish na ba ako? Doon ako mapapaisip na parang shit, wait, wala pa akong na-accomplish. Yun. So, mas lalo ko na-pressure ulit na parang, ay, teka, wait, anong dapat ko gawin for, kailangan ko na naman magdagdag or gano'n. Yun siya yun yung nagiging, sa akin. Na feeling ko naman, nag-work hard akong sobra. Pero at certain point, hindi ko rin naiintindihan yung sarili ko. Bakit ko ginagawa yun? Na minsan gusto ko naman, isa lang yung i-focus. Ganon. Para talagang maramdaman ko na may success ba ako, may achievement ba ako, or whatever. True. Pero yun. Pero ngayon, feeling ko it's a constant, constant effort talaga. And hustle na ikaw sa sarili mo. Gusto mo mag-improve na mag-improve. Ganun. Yun ang take ko dito. Ang hirap. Kaya ako piniisip. Kaya nga iniisip ko nga din. Pero yung una kasing pumasok sa isip, sumagot na lang. Sige lang. So, Diretso yung thought mo. Oo, kasi nila ako maisip kanina pa Ang una kasing pumasok sa isip ko, yung pag-fangirl. Honestly, yung level ng fangirling natin, effort yon. It in itself, ay work na rin. Sa totoo lang. Kaya sabi namin ni Dayan, Mag-a-apply po kami sa mag-apply Hype. namin sa Hype sa pag-organize ng lahat ng events. Feeling ko ayun, kasi hindi lahat naiintindihan yung parang kailangan mo sa FNCM. kailangan namin. Kasi feeling ko, yung ginagawa naming work ni Dayan for 70, hindi siya maintindihan ng lahat. Parang bakit na kayo nagpapakahirap mag-organize ng events? Ba't ba nagpapakahirap kayong mag-ayos ng mga ganyan? Ano ba Pinag-usapan nakuha mo namin dyan? ito kanina before. Parang, ano ba nakuha mo dyan? Parang feeling ko, yung ibang tao, pag kinukwento ko siya, syempre ako, parang passion project kasi talaga yun. So, passion ang saya kong namin. kinakwento sa iba. Pero kasi yung ibang tao, parang, mag-aksaya ka ng oras para dyan. Parang, di ka naman kilala ng mga yan. Hindi nga nila alam na nag-e-exist ka. Tapos mag-aaksaya ka Akala ng nyo lang oras. yun. Akala nyo lang di nila alam na nag-e-exist ilang years. Pero actually, given na before kasi sobrang active natin na may cafe. Yeah, Feeling ko din ako din. Active ako ng time na yun. Pero ngayon na nawala yung cafe, and then at the same time, parang nagkaroon ako ng sarili kong mundo. Sarili mo yung sarili mo. So parang na medyo na-detach ako in a way sa inyo. Kaya sabi ko, shit, hanga ako sa inyo na itinuloy ba rin? Sabi ko, active din ako din. Hindi ko kinakaya yung level. Feeling ko pagod na, pero may trabaho pa rin naman outside ng fangirling. Pero yung dedication and effort na maghanap ng cafe or event place. Kasi even the organization ng Yeah, for those who don't know, kung napapansin nyo, iba na yung sofa. Wala na yung sofa. Kasi ibang place po ulit to. Kasi unfortunately, they closed down Cafe Euphoria. Temporarily. So, nawala yung aming home. And then, ayan. Kaya, palaboy kami, but still, we pushed. Sorry na, talaga. Yeah, pero ang na-appreciate ko, kasi kaya gusto rin namin na meron kaming podcast. Kasi, at least, nagkikita tayo, diba? Tapos ito yung, talaga na, since parang naging core na siya. Naging core talaga siya ng 7 Kasi hindi talaga siya, parang dito talaga, actually, yung podcast kasi yung nagsimula. Diba? Parang dito kami, nabuo dito kami. Ito yung core, whatever, activity, yung core activity. So, dito nagmula, kaya, nabuo, kaya, buti na lang si Jen kasama. Totoo. Feeling ko talaga na nawawala ako rin sa sa pagiging fangirl nitong mga kasi super busy sa wala yung pagganap. Ang daming ganap. Pero iniisip ko, kailangan ko ng escape. Ito yung nagiging escape ko. Kaya sabi ko, hindi ako nakakatawa ngayon. Pero feeling ko pag nanood, kaya kanina sabi ko, manonood dapat ako ng Ranjin. Sisimulan ko ulit. Kaso sabi ko, ay, sige, pupunta na lang ako sa recording. Para mas kailangan ng physical presence. Yeah, pwede mo naman kasing balikan. Mamaya na lang gabi si Jean. Yeah, actually, ganun. Magpipiggyback na lang ako dun sa sinabi. Kasi, sa akin, ganun din. Dahil madalas ko siyang sinishare sa
sa work. Like sa every week, so may weekly team meeting and all. And a part of it ay personal sharing. So madalas talaga sa personal sharing ko, ano siya, about fangirling activities. Yung mga nagsishika ko, ganyan. Tapos akala nila, kumikita tayo. Ganyan. Akala nila, kasi syempre, nababanggit ko na we're on Spotify, we're on YouTube, ganyan. Sabi ko, hindi pa. Hindi pa. We're working on it. We're working on it. Supportahan niyo po. Mag-subscribe kayo, please. Kailangan namin ng at least 500 subscribers. On all platforms. On all platforms. So, ayun. We only do this kasi passion projects nga, ganyan. Tapos kasi ito yung way for us to connect. Kasi one of the best things that fangirling gives us or allows us to do an experience is connecting with other fans, right? And ayun, tapos, the connections that we built, ganyan. At saka, yun nga, yung meron kaming, parang ang lalim pala nung goal. Or meron kaming silent mission. And that's to amplify, yun nga, kung ano yung values na sinastand or sinusupport ng mga idols namin. So, ganyan yung, yung, kaya kami nagpa-podcast and all, na connected sa music ng Bangtan. Tapos, ano pa ba? The events that we do. Ako naman kasi bilang dati akong events planner. So, parang feeling ko, hindi na ako binitawan talaga. Hindi na ako nilubayan ng pagiging events planners. Ng event planner. Kaya ngayon, ang dali na for us to plan events. Kaya, abangan nyo yung mga next events namin. Yes. So, wala namang, sa mga taong nakapaligid sa akin, wala namang nagko-question. Like, why do I always do stuff for these idols, ganyan. Tapos, ako kasi, dahil nga, syempre, meron tayong mga delulus and mga manifestations. So, ang hope namin is, siguro isang araw, mapansin yung content namin, dumaan. Kasi yung mga idols natin, nanonood sila palagi sa YouTube. Diba? Nag-check. Nag-review ng IG stories. Ng mga edits and all. So, all of the efforts that we do, kung meron ako personally, kung meron akong minamanifest, I have to do some actions and to support the manifestation. It won't happen if you're not doing anything. Hindi naman yan bibigay sa'yo kapag hindi siya parang you have to work on it, work for it, para meron talaga siyang mas ma-attract mo siya kapag meron kang ginagawa for it. Ako to add na lang dun kay Dayan. Kasi sa akin yung other goal ko for this ay happiness. Kasi sa akin talaga, parang yun yung nagbibigay sa akin ng happiness. Also to give back din dun sa mga idols. Kasi, actually, yes. Kasi iba yung level ng comfort and peace na nakukuha mo from fangirling. If you're a fangirl, siguro maintindihan mo naman. Iba yung level of peace, happiness, and ayun nga, na nakukuha mo from fangirling. So parang sa akin, little ways to give back to them. Kahit di naman nila nakikita or di nila malaman. Okay lang, at least. Appreciation. Oo, parang feeling ko din kasi dahil nga nabibring natin yung community together, meron din tayong natotouch na ibang tao. Exactly. Maybe for them, hindi rin nila ma-let out yung ganitong pag-fangirl kapag may kasama silang iba. Kasi parang meron kasing stereotype kapag fangirl ka. So feeling ko, yung community yung inclusivity na na-feel nila dun sa community. Ibang level din ng happiness yung nabibigay sa atin as organizers. Yeah, actually doon ako proud kasi may sa other group. So, meron doon na nagsabi sa amin na nakaka-attend sila ng mga events sa ibang cafe, sa ibang na-organize ng ibang teams, ganyan. Pero, yung mga times na naka-attend sila sa events na na-hold natin for another group, for ENHA, nung last year. Iba daw kasi tayo. So, sabi niya, iba po kasi kayo, kapag kayo parang, kami, yung parang feeling namin close na kami. Tapos, nararamdaman daw kasi nila na ina-accommodate natin. While in other events, parang may kanya-kanya daw, ganon. So parang attend lang sila kasi attend sila, ganyan. Pero sa atin daw, they felt welcome na. So yun. Doon naman ako na-proud sa team namin. Feeling ko din, yun din talaga yung naging goal nung in a way kay cafe at saka yung dun sa nabuo na community with
Kasi kahit kahapon, nagulat ako, may bumati sa akin sa Batangas. Ay, doon sa concert hall. Kasi napaisip ako, sino ba ito? Estudyante ko ba ito? Or what? So, iniisip ko talaga, sino siya? Tapos, nung nilampasan niya na ako kasi paalis na siya. And so, ang suot niyang short is yung may DNA. Army ko to. Army ko to. So, sabi ko, sa cafe ko siya na-meet. So, after nung encounter, doon ako napaisip na, ay, kilala pala ako. Parang kilala pala ako na siguro dahil nga sa event at saka or kaya din sa cafe kung paano maanuhan. Kaya, sabi ko, so iba talaga yung community na na feeling mo, friend mo lahat. At saka sila at the same way. Kasi ako ganun talaga. Pero on their part, tingin din nila sa'yo, kaibigan ka na nila. So ganun yung effect. Pero may mga iba lang siguro na hindi like super expressive or hindi na nakaka-relate ako doon. Kasi before ako nagkaroon ng community na ganito, super introvert ko. Yung circle of friends ko from high school. Yun na yun. High school, college, yun na yun. Wala na akong ibang circle. So, nung na-build yung etong community natin ng pagiging army, ang dami ko parang nagkaroon ako ng courage na, pwede ko rin siya gawin for other groups na sinastan ko. So ngayon, ang dami ko ng friends. Hilong-hilo na ako. Saan ba ako? Hindi ba ako sasama pag may event? Kasi lahat pwede mong samahan. So, ayun. So, parang nakaka-relate ako dun sa bumati sa'yo na, oh my God. Oo nga pala. Parang kasama ko to ng isang ganito. So, parang, in a way, hindi lang siya dahil naging inclusive. Parang ako sa sarili ko, may na-improve din ako. Parang ganun siya. Yes, correct. Yung ang daldal natin, tapos yung story mo lang. Sorry, Kasi ni-absorb ko lang, hindi ko na yung sinasabi nyo. Kasi ganun din naman yung experience. I mean, yung sa isang group ko nga, since mas madalas nga active nga ako doon sa kabila akong group niya. Kasi, admin ako doon sa isang page noon. Tapos parang recently, parang ulit ako na buhayin yung page. Kahit ako na lang yung active na admin. Pero kasi mo kasi naghihintay lang sila. May someone yun din niya. Actually, ang dami din kasi mga fans na parang ang daming nag-lilo na fans nun sa kabila akong group. Kasi nga, ayoko namang i-bash yung official fanbase. Pero hindi kasi medyo walang ganap dun sa official fanbase. Tapos nung binubuhay ko yung page, parang ang dami ding nagre-react na, uy ate, anong activity, ganyan, join kami. Naghihintay lang talaga sila. So naghihintay lang din talaga sila na mag-i-initiate. And yun nga, yung sa side ng mga hindi makakilala ko or kakilala ako na hindi fans, parang nag-ano nga din sila na bakit mag-start ng activities or bakit ako attend ng concert kahit wala dito sa Pilipinas. Pero kasi nga, parang nasabi din ni AC na for happiness. Kasi sobrang nakaka-stress yung buhay. Parang hindi lang naman kasi yung pagpa-fangirl or like hobbies in general, hindi lang naman yun yung ginagawa natin sa buhay natin. Siyempre, yung mga struggles like for example sa family, sa work. And yun nga lang yung although hindi siya talaga pahinga in a sense na, pero kumbaga napapahinga yun. Nakakapagod din siya. Pero yun yung pahinga ng puso mo. And so, masaya ka kasi ginagawa. So hindi siya work. Oo, hindi siya burdensome kasi masaya ka. True. At tapos yun ding nababanggit nyo nga na kahit hindi mo talaga sila, like, hindi mo kalala personally. Pero nagkaka-recognize ng kayo. Nagugulat na lang ako na tipong panood ko ng concert, sabihin uy, di ba ikaw yung admin sa ganon? Or ikaw nanood ka rin ng concert nung nakaraan. So yung mga ganong feels, nakakatuwa. Totoo yun. Yung iba yun kasi yung feeling na nakaka-connect ka talaga sa iba. Lalo na for us who work from home. Yes. Diba? Yes, true. Diba? So, kaya ako lagi nilulook forward yung mga ganaps, mga weekend ganaps. Kasi nga, dun ako nakakapag-decompress. And nakaka-connect talaga. Like, kasi the whole week that I'm working sa bahay, puro online interactions. Tapos, ganun. Even kasi kami, online lang din kami nag-uusap. We don't really hang out on weekdays. Tapos yung mga ganap pero kasi masaya yung topic natin kahit online. Masaya sa trabaho. Pero ayun, kasi tama nga. Kahit nakakapagod siya, syempre may effort lahat ng ginagawa namin sa fangirling and everything. Pero it really lights up the soul. So, walang anything na
for some, wala talaga nakaka-match dun sa na joy. Yep. So, for our takeaways, actually, connecting dun sa yung message nung dope, may question akong naalala. Not really from the lyrics, pero why do we equate our worth sa level of success? Diba? Madaming tao talagang ganun. Feeling ko, lalo na dun sa mga generations na sinundan natin. Iba pa sa atin, iba pa sa millennials, iba pa lalo sa Gen Z. Napapansin ko yun with the people I work with. Tapos parang kasing, for older, ano ba sinundan ng millennials? Boomers ba? Or Gen something. Basta kung ano ba yung sinundan namin. Parang yung mga parents, yan, ganyan. Sa kanila kasi, yung parang feeling nila hindi sila completo or hindi sila talaga successful kapag like hindi nila na-achieve yung mga goals na ina-expect ng society. Na kailangan kung halimbawa, if you're an employee sa private company, kailangan maging manager ka. Tapos after 5 years, kailangan ganito ka na, ganyan. Yung mga may title. May titles, ganyan. May kotse, may bahay. May kotse, may bahay, gano'n. Parang laging dun ine-equate yung worth mo as a person. Depende sa kung ano yung achievements mo sa work. But, in reality, okay, that's important. Kasi syempre, it brings food to the table. And dun mo mabibigyan ng like masaya or saganang buhay ang family, right? Pero as a person, at the end of the day, what really makes you as a person? Parang yun lang ba yung yung worth? Like, do you always hustle for? Yes, you always hustle for the money. Pero if you always hustle for the money, tas wala kang ibang outlet, like wala kang activities na ginagawa outside of work, parang magpapakonsume ka lang ba dun sa stress ng work and everything, di ba? So it's really important then na, okay, you hustle hard, but then you also play hard. Correct. Ganun yun, di ba? Lagi, sa millennials, yun yung work-life balance. Dun talaga, parang feeling ko sa generation, sa generation natin, parang dun talaga siya mas na-emphasize. And dun tayo mas nagsastand for. Correct. Yeah. So, kahit same sa akin like, sabi ko nga, di ba, ang dami kong work and everything. So, yung pressure, sometimes you have to choose kung saan mo lalagay talaga yung pressure. And saan ka magpapakapekto ng pressure. Kasi like, lagi sinasabi din sa akin ito ng mga friends ko na parang, sarili mo lang naman ang kalaban mo Wala naman maano sa'yo. So, parang, in a certain sense, totoo siya. Pero, I think it's more on the personality din kasi na you wanted to prove yourself. Pag-achiever ka. Oo, pag-achiever ka. Pero siguro dahil ako, neurodivergent person. So, lumalabas yung magiging ganyan. Pero, doon ko rin naman na-realize. Sabi ko nga, I work hard, pero I play hard din naman. Kaya, kung gusto ko ng escape, okay, sige, gawin natin yung ganito, ganyan. Malaya kang Pero, yun nga, parang, ako rin sa sarili ko, though merong mga cases na iniisip mo, na-challenge ka ba, or na-pressure ka ng bongga. Pero iniisip ko, ay, ang bongga ko naman as a person. Diba? Parang, I'm such a dope. You're dope. Kasi, kaya kong gawin lahat to, sabay-sabay, diba? Actually. Sa atin kasi astig lang yun, sa kanila dope. Dope. So, ang astig ko naman na person, regardless of the pressure and everything, I still achieve. It's a mindset talaga. So, yun, you have to choose talaga rin kung anong pressure at paano mo iti-take yung pressure. Is it in a good side or on a bad side na magpapadala ka? Yun. Totoo nga yun. Ganun. Piliin nyo yung source of Totoo. Yung takeaway ko dito, I wanted to relate it sa ginagawa ng Bangtan. Kasi on their own, they have separate dreams naman. Pero dahil passion nila yung ginagawa nila, at super passionate sila sa ginagawa nila, it brings them happiness na rin. Parang, and dahil nga, masaya sila sa ginagawa nila, parang, nagre-reflect din dun sa mga taong
nasa paligid nila. And us fans na, masaya sila sa ginagawa nila. So tayo, masaya din tayo na nagagawa nila yung gusto nila. Mas masarap supportahan yung mga idols na gusto nila yung ginagawa nila. Yes, actually. So parang ako, in a way, na-inspire ako sa kanila. Kasi before, parang ayun nga, meron kasi tayong stigma na kapag after mo graduate, or kailangan mo makagraduate, kailangan mo ng ganito achievement, kailangan mo ng ganito na ganyan. Timeline. Kailangan by this age, ganito ka na. So parang, ako, syempre, feeling ko, dahil nandito tayo sa province, so lahat tayo halos, ganun yung upbringing. Ganun yung upbringing and expectations. Pero dahil nga, na-meet ko rin yung Bangtan early on, alam ko sa sarili ko na hindi ako susunod sa norm. Sige, tatapusin ko lang yung mga gusto nilang matapos ko. Pero ako sa sarili ko, I wanted to parang be that person na pinursue niya yung happiness niya. Nagagawa niya yung responsibilities niya, pero pinursue niya pa rin yung happiness niya. Hindi yung parang isa lang. Kung ano lang gusto niya yung gagawin ko. Hindi pwede. So parang, ayun, feeling ko yun yung positive din na nakuha ko from Bangtan. Tami. Try ko iklian. Ang gusto ko lang naman talagang sabihin is, di ba yung ngayon sa work hard, play hard, pag puno ang wallet, dapat puno din ang puso. Yun. Lalagay ko yun dito. Charot. Sa akin nyo. Pag puno ang wallet, dapat puno ang puso. Yun. So, magandang motivation yun. Kailangan natin punuin ng wallet. Para mapuno ang puso. Kasi lalo na magkakonsent. Well, actually, ang dami. Sorry. Yung kasi, kaya pa kailangan mapuno yung wallet kasi ang daming ganap. puso mo talaga. Ito. So, kailangan natin galingan. Kailangan natin maging bongga. Kaya natin galingan. Maging dope. Ayun. Maging dope. And yes, so with the final thoughts said, so we encourage you guys, listeners, and also watchers na rin to share your thoughts and also your stories about the question, what's something you work hard for that people didn't understand or support, and how did you stay motivated despite the pressure? Yun, so sagutin nyo na yan, comment on the comment section, or kaya post sa stories or whatever platform Tag lang. just tag us there. Yep. Ayan. And in the next episode, we'll talk about packing up the past and moving on. Can you guess the song? hihilig sana ako. Wow! Ayun na naman ang ating singer. Anyway, kung gusto niyo pa makitang kumanta si Jen, please follow us on our social media accounts. It's at 7Unos Euphoria or 7E. Sa lahat naman ng platforms, yun yung aming account. Follow us, share your stories, prepare for some more events that you're planning. Join na rin kayo. Ayan. So, see you there, guys. Join our community. Para magkakilala rin tayo. Yeah. Kahit yung introverts magiging extrovert. Correct. And yes, I guess that's it for today. Thank you, Army, for joining us. This has been 7Unos Euphoria, a Bangtan Army Podcast!